This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 6 na katao sugatan sa salpukan ng 2 garong sa Burgos, Ilocos Norte. Presyo ng langis, bababa kaya o tataas sa susunod na linggo? Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng paglulunsad ng programa at pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka. At tunghayan ng tagisan sa laro ng lahi at kamayan sa daan sa Sanchez Mira, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 7 barangay sa Calasiao, Pangasinan, baha pa rin ayon sa MDRRMO. May ulat, CJ Torida. Mula sa 16 na barangay, 7 barangay na lang ngayon ang nakararanas ng baha sa Calasiao, Pangasinan. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pagganda ng panahon, hanggang tuhod na lang din ang pinakamalalim na antas ng baha. Thankfully po at gumaganda yung panahon natin dito sa ating bayan. Kaya po patuloy na po na bumababa yung tubig sa ating ilog. Kabilang sa mga barangay na nakararanas pa rin ng baha ang Lumbang, Poblacion East, Talibao, Lasip, Gabon, Ambunao at Longos. Pero nilinaw ng MDRRMO na mga isolated stagnant water na lamang ang mga ito dahil walang labasan ng tubig. Okay na rin, masaya ako dahil makapagtitinda na ako sa malit kong tindahan. Linis-linis mo lang muna dahil binaha itong bahay ko. As of 8 a.m. ngayong araw, nasa 3.4 feet above normal level ang Marusay River, malayo sa 8 feet na critical level. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilog sa nakalipas na 3 araw. Nakauwi na rin kahapon ang mga evacuee na binubuo ng 4 na pamilya o 19 na individual. Gayunman, nakataas pa rin ang blue alert status sa bayan dahil sa binabantayan ng pag-asa na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Vice Alkalde ng Pidigan Abra sugatan sa pamamaril. Tutukan sa report. Sugatan ng 56 anyos na si Vice Mayor Noel Bizares ng Pidigan Abra matapos pagbabarilin sa barangay Pamutik pasado alas 8 kaninang umaga. Sa investigasyon ng pulisya, mag-isang nagbabantay sa kanilang tindahan ng construction supply ang biktima nang lumapit ang gunman at pinagbabaril ang biktima. Pinaputukan daw ti talong beses. Then nag-exit lang mula lagi yung suspect nakamotor da, riding. Dinala agad sa ospital ang biktima matapos magtamo ng mga tama ng bala ng baril sa kanyang balikat at tagiliran. Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect. May hawak ng kopya ng CCTV ang PNP pero hindi pa isinasa publiko habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Bungot di may sir, then may isa helmet lang mo di may sir, pero adayo ang makita no ma-identify mo lang. Nakarecover ang mga pulis ng 3 basyo ng bala mula sa caliber 45 sa crime scene. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril pero iniimbestigahan kung may kaugnayan ng insidente sa politika. Wala rin daw banta sa buhay ng biktima. Unang termino pa lamang ng biktima bilang vice-alkalde ng bayan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang biktima o ang kanyang mga kaanak hinggil sa insidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, supply at presyuhan ng mga isda at seafood sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, ating alamin sa live report ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay mataas pa rin ang presyo ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market na nasa 140 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Ayon nga sa mga negosyante, Chris, ay kakaunti pa rin yung supply ng bangus, especially yung galing sa Western Pangasinan at maging sa mga island barangay ng lungsod ng Dagupan. Kaya naman kung ating papansinin, Chris, sa aming kinaroroonan sa may fish market ay halos walang available na mga bangus na ibinibenta sa ngayon. Pero ayon sa mga negosyante, karaniwan daw na
pagsapit ng gabi hanggang madaling araw ay dumarating naman yung mga truck na naglalaman ng bangus na mula sa Western Pangasinan. Samantala, Chris, unstable naman yung presyo ng sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Ibig sabihin, may mga araw na mataas ang presyo at meron ding mga araw na mababa ang presyo gaya ngayon na bumaba ng 10 hanggang 15 pesos per kilo. Gaya na lamang ng malaga na nasa 380 pesos ang per kilo ng malaga, habang ang presyo naman ng galunggong ay nasa 220 pesos per kilo. Ang hipon ay nasa 350 hanggang 400 pesos per kilo. Ang sapsap ay nasa 330 kada kilo. Ang tilapia ay nasa 100 per kilo. Ang uriles ay nasa 110. Ang yellowfin ay nasa 150 habang ang bisugo ay nasa 250 hanggang 300 pesos per kilo. Sabi ng mga negosyante, Chris, sa ngayon daw ay kukonti yung supply ng sari-saring isda pero mababa ang kanyang presyo dahil kakaunti rin lamang yung mga bumibili ngayon ng isda dito nga sa fish market. Samantala, Chris, good news naman para sa ating mga motorista dahil next week, September 17, inaasahan po ang oil price rollback at medyo malaki-laki yung kaltas o yung tapyas sa kada litro ng produktong petrolyo. Gaya na lamang sa presyo ng diesel na nasa 1 peso and 30 centavo hanggang 1 peso and 60 centavo yung tapyas sa kada litro. Ang gasolina naman ay nasa 0.90 centavo hanggang 1 peso and 20 centavos per liter ang rollback, habang sa kerosene naman ay nasa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 65 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, simula ng January hanggang ngayon ay nasa 3 piso hanggang 5 piso na yung pagbaba sa gasoline at sa diesel dahil pa rin yan sa mababang global demands at oversupply ng langis. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Grade 12 student isinasabay ang pag-aaral sa pagiging tutor bilang sideline. Tunghayan sa report. Walang makahahadlang sa taong may pangarap. Yan ang pinatutunayan ng grade 12 student na si Miguel Siador mula Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Kahit kapos sa buhay, patuloy pa rin siyang nagsusumikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Nais ni Miguel na maging civil engineer balang araw. Kaya para makatulong na rin sa kanyang magulang, isinasabay niya ang pagiging tutor bilang sideline. Tinuturuan niya ang ilang kaklase na hindi masyadong maintindihan ang kanilang aralin. Malaking tulong daw ito upang may pambaon at mabili ang mga pangangailangan sa eskwelahan. Pagkatapos po ng school po, dumediretso po ako dun sa tututuran ko po. Tas for 1 hour, 2 hours po, mga ganun po. Saka po ako uuwi. Tas pag uwi ko po, saka naman po tutulong sa bahay, saka gagawin po yung mga schoolwork assignments po. Bukod sa pagiging tutor, tinutulungan din daw niya ang kanyang ama sa pagpapadyak. Kahit may sideline, tiniyak ni Miguel na hindi napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Consistent honor student siya sa kanilang paaralan. Para sa ilang guro, larawan daw si Miguel ng isang estudyanteng may positibong pananaw sa buhay at punong-puno ng pangarap. Siya very responsible talaga. Tapos makikita mo talaga na very positive, enthusiastic siya sa mga matututunan niya sa panibagong araw. Para kay Miguel, sa bawat hamon ng buhay, laging ngumiti at salubungin ang bawat umaga na puno ng pag-asa. Kung may gusto po kayong makuha or kung may mga pangarap naman po tayo na sana po gawin po natin yung makakaya po natin para marating po yung gusto po nating kinabukasan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Sanchez Mira, Cagayan nagtagisan sa iba't ibang laro ng lahi. Silipin sa report. Buhay na buhay ang larong Pinoy sa Sanchez Mira, Cagayan. Game na game ang mga residente sa tug of war. At kadang-kadang, hindi rin sila nagpahuli sa sack race, palusebo, at nagkaubusan din ng lakas sa bunong braso. Enjoy ang mga residente sa mga laro ng lahi na bahagi ng kapistahan ng bayan.
Nagpasiklaban din sa cultural dance ang iba't ibang paaralang sekundarya sa bayan. 6 na paaralan ang nagtagisan ng husay sa pagsasayaw. Makikita sa kanilang pag-indak ang pagiging malikhain ng bawat grupo na sumasalamin sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Bilang bahagi pa rin ng kapistahan ng bayan, nagsalo-salo ang mga mamamayan sa Kamayan sa Daan o Grand Boodle Fight. Inihilera sa gitna ng kalsada ang mahabang mesa kung saan inilagay ang mga pagkain na nilantakan ng mga residente. Sarap na sarap sa pagkain ang mga residente na todo selfie habang kumakain. Sa bandang huli, simut sarap ang inihain na pagkain at may nagsharon pa. Tampok din sa kapistahan ng bayan ang pinaka-coconut o biggest coconut at agri-skills competition. Nagkaroon ng pabilisan sa pagbabalat ng nyog, tagisan sa pagkudkod ng nyog, at itinampok din ang pinakamalaking aning nyog ng mga magsasaka. Mayaman ang Sanchez Mira sa produktong nyog kung saan makikita sa bayan ang ekta-ektaryang taniman nito. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Mga paaralan sa Dagupan City na naapektuhan ng lindol noong 2022 na gagamit na matapos ayusin ang DepEd. Narito ang report. Ginagamit na ngayon ng mga estudyante ang gymnasium ng Judge Jose de Venecia Sr. Technical Vocational Secondary School sa Dagupan City. Mahigit 2 taon ditong hindi nagamit matapos masira sa lindol noong 2022. Lalo na itong gym po. Kasi pag may program, siyempre nung dati, tabingi yan, pinagbabawal pong talaga dito, mag-program, mag-stay. Ayon sa Schools Division Office Dagupan City, nagagamit na lahat ng mga gusali sa 10 mga paaralan na naapektuhan ng lindol noong 2022. Karamihan dito, mga 2-story building sa mga secondary school. Pondo mula sa DepEd ang ginamit sa pagsaayos ng mga gusali. Binigyan na kami ng repair funds for all these buildings na submitted for retrofitting, ganun. Yun, okay naman na. Hinabol nila for this school year. Malaking bagay rin daw ang konstruksyon ng mga bagong silid-aralan sa mga island barangay na pinondohan ng LGU. Makatutulong ito para maiwasan ang siksikan ng learners sa silid-aralan. Yeah, actually meron. Si LGU has scheduled about 8 school buildings yan no? And then we are glad meron din kaming slot na nabigay si DPWH. Regular ang pag-iikot ng mga kawani ng DepEd sa mga paaralan para makita ang kondisyon o kalagayan ng mga silid-aralan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Nasawi ang 2 miyembro ng New People's Army matapos na makaengkwentro ang tropa ng militar sa Sitio Palay, Barangay Baliwag, Peña Blanca, Cagayan. Madaling araw noong Miyerkules, September 11, tinatayang nasa 17 miyembro ng teroristang Komiting Rehiyong Cagayan Valley ang nakasagupa ng mga sundalo dakong alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Tumagal ng 20 minuto ang bakbakan. Nakilala si alias Jorly, ang isa sa mga nasawi. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng isa. Patuloy ang clearing operation ng mga sundalo sa pinangyarihan ng engkwentro. Sugatan ng 6 na katao sa salpukan ng 2 garong sa Burgos, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Nagsalpukan ang 2 garong sa Barangay Ablan, Burgos, Ilocos Norte. Isang pamilya ang lulan ng isang garong na kinabibilangan ng 4 na katao. Kasama ang 10 buwang gulang na sanggol at 3 taong gulang na bata. 2 construction worker naman ang sakay ng isa pang garong. Dinala agad sa pagamutan ang mga biktima na nasa mabuti ng kalagayan pero kailangan pa ring obserbahan. Sa Lawag City, nabundol ng motorsiklo ang isang lalaki habang papatawid sa pedestrian lane. Nakilala ang biktimang si Kenneth Felipe habang si Jeffrey Lucaten naman ang rider. Pareho silang nagdamo ng galos sa katawan na agad dinala sa pagamutan. Wala pang pahayag ang dalawa. Paalala ng autoridad na laging mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa disgrasya. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pinangunahan naman ni PBBM ang paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program para sa mga magsasaka sa Gimba, Nueva Ecija.
Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa mga benepisyaryong magsasaka sa Nueva Ecija. Namahagi rin ng mga farm machinery sa mga kooperatiba ng mga magsasaka. Nasa 11,000 na mga magsasaka ang nakatanggap ng 8,000 pesos sa ilalim ng agripuhunan at pantawid program ng Department of Agriculture. Bawat isang beneficiary makatatanggap ng 8,000 pesos kada buwan sa loob ng 4 na buwan habang wala pang panahon ng anihan o sakahan. Tiniyak din ni PBBM sa mga magsasaka ang sapat na patubig sa mga sakahan. Mga minamahal kong mga magsasaka, ang pinaka-importante dito nandito na sa lahat na ginagawa natin at sa pagpupulong-pulong natin dito, ang pinaka-mahalaga na nandito mayroon kayo po ang mga benepisyaryo ng agripuhunan at pantawid. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificate of Condonation with release of mortgage at turnover ng agri-credit assistance sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Aabot sa 9,832 certificates of condonation and release of mortgage ang ipinamahagi sa 6,000 agrarian reform beneficiaries. Namahagi rin si PBBM ng agri-credit checks na nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos kung saan makikinabang ang 45 ARBs, 12 ARB organizations sa ilalim ng Accessible Loans for Empowered Resilient and Transform Program. Tuloy natin sinusulong ang inyong karapatan, kapakanan at kasaganahan, maging ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953, pinalalayan ng pamahalaan ang mga agrarian reformed beneficiaries o ARBs mula sa buwis sa ari-arian at isinama sila sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ng DA. Ayon sa Pangulo, layo ng programa na mapawalang bisa ang pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries at mapagaan ang kanilang pinansyal na pasanin. Sa tulong nito, maiibsan ang bigat ng inyong mga pasanin at magkakaroon ng ang lahat ng pagkakataong makabangon at makapagsimula muli. Kasabay ng aktibidad ang kaarawan ng Pangulo, hiling ni PBBM na sa pamamagitan ng mga tulong ng gobyerno, magiging masagana at hitik sa biyaya ang bawat Pilipino upang maitaguyod ang bagong Pilipinas. Tulad ng aking kaarawan, ang inyong maghapon at kinabukasan ay maging puno ng liwanag, ligaya at pag-asa. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Problema naman ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang pagdagsa ng mga ibon na kumakain sa mga tanim na palay. Narito ang report. Sa huling linggo ng Setyembre ay nakatakdang anihin ng mga tanim na palay na binabantayan ni Ronaldo mula sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Bago pa man anihin, halos 1 buwan na siya nakabantay sa mga tanim. Kinakain kasi ng mga maliliit na ibon ang butil ng mga palay. At kung hindi babantayan, tiyak mauubos ito at maapektuhan ang ani ng mga magsasaka. Yung palay po ma'am, ubusin. Problema ngayon ng mga magsasaka ang paglipanan ng mga maliliit na ibon na kung tawagin sa Pangasinan ay bilit. Sa monitoring ng Municipal Agriculture Office, nararanasan ito sa mga sakahan na malapit ng anihin ng mga tanim na palay. Aminado ang tanggapan na mahirap itong ikontrol. Ang tanging magagawa lang daw ng mga magsasaka ay bantayan ng mga palayan at itabuy ang mga ibon. Yan yung mga ginagawa ng ibang masisipag na farmer na gagawa ng parang tao-tao, kunwari tao na nagbabantay, tapos may naggagalaw-galaw para at least parang naaano rin ng mga ibon na yan na ay may tao pa rin, hindi ka rin dadapos. Sakali raw ng malaki ang maging danyos o epekto sa mga magsasaka, nakatakda namang mamahagi ng tulong ang Agriculture Office. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, The Clash Season 6 bibirit na simula bukas 7:15 p.m. sa GMA. Tunghayan sa report. Back-to-back biritan ang matutunghayan ngayong weekend sa Kapuso Network. Simula bukas Sabado, isa laban sa lahat na sa pagbabalik ng The Clash para sa ika-6 nitong season. 24 aspiring singers ang magtatapatan para sa tagumpay. Clash Masters pa rin sina Julian San Jose at River Cruz. Balik judges din sa The Clash sina Lani Miselucha, Christian Bautista at Ay de las Alas. Sa media launch nila kahapon,
Present din sina GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth Girasonable at iba pang opisyal. Boses naman ng bulilit sa linggo ang mapapanood sa The Voice Kids Philippines, hosted by Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Ready na rin ma-meet ng coaches na sina Julian San Jose, Billy Crawford at SB19 members Estelle at Pablo, ang talented young artist na magpapawaw. Abangan na yan, 7 p.m. sa GMA sa Sunday. Sa Sunday din, magpapakitang gilas ang former Miss Universe Philippines na si Bea Gomez at MJ Lastimosa para sa Paris Queens Overload episode ng Regal Studio Presents. Magkakasama nila dyan si Joaquin Manansala. Abangan yan, 4:15 p.m. sa linggo sa GMA. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang travel history sa labas ng bansa o sa ibang lugar ang naitalang unang kaso ng Mpox sa Rehiyon 2. Ayon sa Cagayan Valley Center for Health Development, locally transmitted ang sakit ng pasyente. Nananatiling walang maibigay na karagdagang impormasyon ang Health Authority bilang pagtalima sa Data Privacy Act of 2012. Bagamat hindi inihayag ang pagkakakilala ng pasyente, tiniyak ng CHD na sapat ang mga kagamitan sa mga ospital sa rehiyon upang tugunan ang sakit na Mpox. Dagsa ng mga botanteng nais mag-transfer sa rehistro sa Dagupan City, kapansin-pansin ayon sa COMELEC. Sundan sa report. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nagpaparehistro sa COMELEC Dagupan City. Kabilang narito ang new registration, transfer at reactivation. Yung tatay niya na kumuha ng residency sa Binok po, ma'am. Yes po, ma'am. Hindi kasi honorin yung birth certificate niya, ma'am. Sa monitoring ng COMELEC, kapansin-pansin ang dagsa ng mga nais mag-transfer ng registration sa lungsod simula noong September 1 hanggang ngayong araw. Mula sa 589 na new applicants, 202 dito ay mga nag-transfer. Based naman doon sa mga interview natin sa mga nagta-transfer, ito yung mga nakapangasawa ng botante dito sa Dagupan. So basically, there's no unusual scenario pagdating sa transfer. Dagsa na rin ang mga humahabol sa voter registration 2 linggo bago ang deadline. Umaabot ngayon sa halos 100 ang nagpaparehistro kada araw kumpara sa 40 hanggang 50 noong nakaraang mga linggo. Kahit mainit po. Opo. Dahil para sa atin lang din naman din yun eh. Pinaghahandaan ngayon ng COMELEC Dagupan ang huling 2 linggo ng voter registration. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Siyam na katao patay sa pagtaas ng tubig baha sa Thailand dahil sa Typhoon Yagi. Yan at iba pang globalita sa report ni Jeric Pasilyao. Pinaigting ng mga otoridad sa Thailand ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa Chiang Rai Province dahil sa pagtaas ng tubig baha. Bunsod pa rin ng Typhoon Yagi na dumaan sa Pilipinas bilang bagyong Enteng. Sa footage, makikita ang pagsagip ng rescue team sa isang babaeng na-stranded sa gitna ng rumaragasang tubig baha. Gayon din ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa otoridad, hindi bababa sa 9 na katao ang namatay at mahigit 22,000 na kabahayan ang naapektuhan ng matinding pagbaha sa Northern Thailand. 3 wildfire sa Southern California ang tumupok sa dose-dosenang mga bahay sa bundok, sumira ng isang ski resort at nagpalikas sa libu-libong katao sa east ng Los Angeles. Ayon sa Los Angeles Fire Department, humigit kumulang 40 bahay at cabin ang nasunog sa Mount Baldy at Wrightwood. Gayon din ang pagkasira ng mga lift sa kalapit na mountain ski resort. Ang sunog sa San Bernardino County na tinawag na Bridge Fire ay sumiklab sa mahigit 48,000 hectares sa loob lamang ng 48 oras. Pagsapit ng Miyerkules ng hapon, ang 3 sunog ay tumupok na sa mahigit 105,000 hectares ng scrub, brush at kagubatan, isang lugar na katumbas ng 1/3 ng laki ng Los Angeles. Samantala, nagdeklara ng state of emergency si Governor Gavin Newsom at sinabi niyang nakakuha siya ng pondo mula sa federal government upang labanan ang mga sunog. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon.
Mga kapuso, tuloy-tuloy ang paglapit sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong may international name na Bebingka. Sabi ng Pag-asa, anumang oras ngayong hapon o gabi ay posibleng nasa loob na ng PAR ang bagyo at bibigyan ng local name na Ferdy. Hindi ito magtatagal sa ating boundary at posibleng lumabas din ng PAR makalipas ang ilang oras. Mababa ang tsansa nitong mag-landfall pero palalakasin nito ang habagat simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng malawakang ulan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Isabela, Aurora, Pampanga at Bulacan. May malalakas na ulan sa maraming lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Malaki rin ang posibilidad ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. First in the Philippines ang self-driving bus na ito na makikita at magagamit ng publiko sa New Clark City. Pinangunahan ng Japan-based mobility firm na Senmov Incorporated at MC Metro Transport Operation ang paglulunsad ng nasabing Smart Autonomous Bus Service. Ang bus ay pinapatakbo ng Smart Mobility Operation Cloud o SMOC, isang makabagong sistema sa transportasyon. Sinabay sa okasyon ang ribbon-cutting ceremony at demonstration ng isang energy-efficient at smart public transportation system na kung tawagin ay Primary Rapid Transit. Nagagamitin ng SMOC sa piling ruta sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport. Ayon sa BCDA, makakatulong ang makabagong teknolohiyang ito upang makaiwas sa traffic, gawing madali ang pagbiyahe at ma-promote ang green and low-carbon environment sa loob ng Clark. Nasa 17 na self-driving buses ang inisyal na ipapagamit ng libre sa mga commuters hanggang July 2025. Arestado ng NBI ay isang bookkeeper dahil sa falsification ng dokumento sa Alaminos City, Pangasinan. Naka-alerto CJ Turida. Arestado ang isang bookkeeper sa loob mismo ng tanggapan ng BIR sa Alaminos City, Pangasinan noong Miyerkules. Nagpuproseso raw ang suspect ng business registration gamit ang mga pekeng dokumento. Itinawag mismo ng pamunuan ng BIR RDO 5 sa NBI Alaminos District Office ang insidente kaya agad nadakip ang suspect. Mahaharap ang suspect sa reklamong estafa at falsification of public documents. Arestado sa drugnet operation ng pulisyang lalaking suspect sa pamamaril sa isang resto bar alas 3:30 ng madaling araw kahapon sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakilala ang suspect na si Mark Christopher Buted, 31 anyos, negosyante at residente ng Paway, Ilocos Norte. Ilang beses daw pinaputukan ng suspect ang biktima pero swerteng hindi tinamaan hanggang tumakas na ang suspect. Pero naharang sa isang police assistance center. Nakuha sa suspect ang caliber 40 na baril, napaso na ang lisensya. Sasampahan ng patong-patong na kaso ang suspect na wala pang pahayag. Hindi pagkakaunawaan ang nakikitang motibo sa insidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Mayamang tradisyon at kultura ng ASEAN member countries tampok sa Grand Float Parade ng isang universidad sa Pangasinan. Tunghayan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Isang makulay na pagdiriwang ng kultura at pagkakaisa ang tampok sa ASEAN Float Parade ng Pangasinan State University. Nagpasiklaban sa pagandahan ng float ang siyam na campuses ng PSU kasamang iba pang opisina ng universidad. Tampok sa floats ang iba't ibang elemento ng kultura at tradisyon ng bawat bansa na kasapi sa ASEAN. With our vision to become a leading industry-driven state university in the ASEAN region by 2030, so when I say industry-driven, the industry that we are referring is the future workplace of our students. Bida sa float ang Pilipinas, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang nagbibigay pugay sa kultura ng bawat bansa, kundi nagpapalakas din sa ugnayan at kooperasyon ng bawat bansa sa Southeast Asia. Tampok sa bawat float ang mga landmark ng bansang kanilang inirepresenta, suot ang kanya-kanyang national costume. Nagiging opportunity po ito para ma-appreciate ng bawat isa yung iba't ibang kultura po natin. Ang aktibidad ay bahagi ng month-long 45th founding anniversary ng pamantasan, kung saan isa sa mga highlight ang Internationalization Week. Kasama si Jing Dakanay, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon.
Nagsanib puwersa sina Jimboy Estrada at Jace Miller upang buhatin ang Letran Knights kontra JRU Heavy Bombers sa score na 70-62. Ito ang unang panalo ng Letran sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Maigpit ang laban hanggang sa huling 4 na minuto ng laro. Pero umalagwa ang Knights sa back-to-back triples ni Deo Quahaw. Bukas naman, September 14, magtatapat ang San Beda Red Lions at San Sebastian Golden Stags sa unang laro, habang ang Benil Blazers at EAC Generals naman ang magtutuos sa second game. Mapapanood ang mga laro sa GTV, Heart of Asia at via live stream. Yung umian na, tapos this is time, ganon. Wala, masaya lang. Yung class dismiss. Bakit? Ano po, siyempre uwian na. Get a one whole sheet of paper po. Pa-quiz po kasi ng pa-quiz. Tumigil kayo, kanda. Maingay kasi. Laging sinasabi, kayo yung pinaka-maingay na estudyante ko. Yun ang lagi kong nadidinig. Huwag kayong maingay, lagi kang pasaway. Late ka na naman. Bakit? Lagi ka bang late? Opo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.